everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, paano kung ganito ang nangyari? Matanggap kaya nila ng bonggang-bongga kung ano to at sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon ng bonggang-bongga. So, ito nga, grabe, ang dami-daming chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka kasi yung mga isip talaga ng mga tao makukulit, no? So, malilikot. Kaya, ay nako, pag-usapan natin to. So, para sa una natin chika, major pageant. So, 6 lang daw. So, mama, somethingin mo. Ito nga ba ang swak na swak para sa Big 6 para sa mundo ng pageantry? Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Grand, and Miss Supranational. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Yes, para sa akin, ito yung tinuturing ko talagang Big 6 sa lahat ng pageant. Dahil sila yung mga nakikita natin na very active yung mga queens nila and then talagang kaabang-abang talaga ang kanilang mga pageant. Production pa lang talagang masasabi ko winner na. So, sa Miss Universe, wala akong masabi sa Miss Universe. Grabe, talagang ito talaga yung pinaka number 1 na inaabangan ng lahat. Parang pag nanalo ka Miss Universe, ikaw na yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Tapos, pangalawa, Miss World. Yes, Miss World. Kung elegant beauty naman ang pinag-uusapan, in fairness sa mga nakukuhang reyna ng Miss World, talagang masasabi natin, ay grabe yung mga caliber nila ha. Sobrang bongga. And then, sumunod ay Miss International. Sa Miss International, syempre, iba din yung kalibre ng Miss International, iba din yung eksena ng Miss International. Kaya gusto ko din ang Miss International talaga. Plus, syempre, kung pag-uusapan naman natin ng Miss Earth, very environment, kaya dapat ang Miss Earth hindi talaga to pinapabayaan. Sobrang dapat talaga tinututukan natin ng Miss Earth kasi in fairness naman sa Miss Earth, nagbibigay talaga sila ng bonggang-bonggang magandang example sa atin lahat, no? And then, of course, Miss Grand. Kung kabuga naman ng pag-uusapan, Diyos ko, lalayo ka pa ba sa Miss Grand? So, I love Miss Grand. And then, Miss Supranational. So, Supranational, isa din sa mga magandang pageant. Iba din ang ino-offer. So, silang 6 ang masasabi kong swak. Paano naman daw ang Miss Cosmo? Saka na lang. So, magpakita muna ang Cosmo ng quality, kalidad na katulad ng mga nakikita natin sa mga napapanood natin katulad ng Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Grand, and Supranational. So, baka sakaling maging number 7 sila. But for now, I think ang Miss Cosmo, kailangan muna ni Cosmo na kitang gilas talaga. At maaga pa para masabi natin na dapat mahani siya dito. So, for now, that is a minor pageant ba? Hindi ko alam. Maganda yung ipinapakita nila, pero hindi naman to ang basihan ay kailangan ganito ka bongga. Diyos ko, mas gusto ko pa nga manood ng Miss Global. So, totoo lang. Lalo na yung last year na Miss Global ay winner yon. Pero etong Miss Cosmo. So, tingnan muna natin sa 2nd edition nila hanggang sa 10th edition nila. Siguro umabot muna sila ng 10 years para ma-recognize talaga ng bonggang-bongga sa mundo ng pageantry. Ganon. At abangan natin yan in the future. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss Eco International next year. Mama, somethingin mo, kaya-kayang ma-back-to-back. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami nating back-to-back ngayong taon na to, no? So, siguro, kung iisipin mo, 6 na pageant. Kasi, syempre, The Face, Miss Grand, tapos Miss, Reyna Hispano-Americana, tapos Miss Universal Woman, and then Miss Eco International. So, 5. 5 pageant at kung ano-ano pa. Meron pa eh.
But kung back-to-back, medyo mahirap talaga ang back-to-back. Hindi natin basta-basta makukuha yan. Depende sa kalidad, depende sa galing ng kandidata talaga. In fairness naman, yung mga pinapadala natin magagaling, pero hindi siya ganong kadali. So, para sa akin, yung pambato natin dito sa Miss Eco, masasabi ko, isa siya sa mga possible na pwedeng makasungkit. Kasi dito sa Miss Eco International, hindi talaga sila nagba-back-to-back pa eh. Marami tayong napapadalang kandidata na kalidad, magaling, pero parang this year, first runner-up. Next year, winner. And then next year, first runner-up, ganon. So, nilalagay lang nila sa first runner-up. Sa ngayon, ang nakikita ko kay Doktora Gabby, pwede naman siyang mag-title talaga ng back-to-back. But for now, I think first runner-up ang makukuha niya next year. Ayun yung nakikita ko. But challenge sa kanya kung may back-to-back niya to. Kasi sa totoo lang, pang-back-to-back yung kalidad niya. Yung galing nito sa communication skills, yung galing sa pageant, everything. Talagang pang-back-to-back talaga siya. So, sabi ko, ay kaya neto. Ito yata yung makakasira ng break record na hindi sila nagba-back-to-back tapos maibibigay sa kanya. So, yun yung challenge sa kanya dyan. But for now, first runner-up ang nakikita ko muna na malayong mararating niya. Pero, pag nag-back-to-back yan, hindi rin imposible. Kasi talaga namang magaling si Doc Gabby, di ba? Kaya good luck kay Doc Gabby sa magiging laban niya dito sa Miss Eco International. Plus, sa Universal Woman, malakas din yung pambato natin si Jasmine Omay. So, parang nakikita ko din, Jasmine Omay, possible din talaga na mag-back-to-back kay Miss Universal Woman. But depende kay Jasmine. So, sa next month nalalaban si Jasmine Omay. So, tignan natin kung ano ang mararating niya. And then, ito naman si Miss Eco International na si Doktora Gabby Carbalo. Ay, nako. Sobrang exciting ako for her dahil sa isang taon talagang I think interesting ang magiging laban niya sa Miss Eco International. Diba? So, good luck kay Gabby and good luck din kay Miss Jasmine Omay. Yan! So, nakakatuwa. Ay, nako, good luck, di ba? So, ngayon pa lang, congratulations na sa kanila. So, kaabang-abang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganun, what if daw, kung si Emma Tiglao ang makuha niya dito sa Miss Grand Philippines ay Miss Asia Pacific. So, tingin mo, mama, saan possible ba kayang mangyari to? Well, hindi imposible, sa totoo lang. Hindi rin imposible na si Emma Tiglao ang biglang ilagay nila ng Miss Asia Pacific. Bakit? Kasi syempre bago to kay Mr. Arnold at syempre naghahanap din si Mr. Arnold ng kalibreng kandidata talaga for the Miss Asia Pacific para ilaban niya this year. So, pwedeng mangyari yan. Hindi naman tayo pa sure kung si Emma ba talaga ang ilalagay niya sa Miss Grand or si Michelle Arceo ba yung ilalagay niya sa Miss Asia Pacific, wala pang kasiguraduhan. Naniniwala pa din ako na ang pageant ni Mr. Arnold ay talaga namang dadaan yung mga girls sa tamang proseso. So, hindi ko alam, but nandoon ako na si Emma Tiglao kasi ay qualified siya for Miss Grand at qualified siya for Miss Asia Pacific. And then parang feeling ko, pwede din talaga siya maging Miss Asia Pacific kung sakaling hindi niya makuha ang Miss Grand title holder, di ba? So sabi ko nga, depende pa yan sa laro. But siguro ko yung Miss Asia Pacific, maliit na porsyento lang for Miss Emma Tiglao. Mas malaki pa rin yung porsyento na pwede siyang maging Miss Grand, pero possible din na mapunta sa kanya yung Miss Asia Pacific. Ang tanong, i-accept nga ba ni Miss Emma Tiglao ang Miss Asia Pacific kung sakaling ito ang maibigay sa kanyang title dito sa
Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, yan. So, matanggap kaya niya to. So, hindi ko alam. Pero ang alam ko ay laban yan. Oh. So, Seo Matiglaw pa, game yan all the time sa lahat ng mga nilalabanan niyang pageant. At talaga namang masasabi ko, hindi rin imposible, di ba? Para naman sa sumunod natin, chika, Myrna Esguerra, pang 7th crown kaya sa Miss International. After natin makuha noong 1964 ang kauna-unahang Miss International crown kay Gemma Cruz, and then sinundan to ni Aurora Pingjuan noong 1970 at sinundan naman to ni Miss Melanie Marquez noong 1979. And then nasundan ito ni Precious Lara Higaman noong 2005. Ay nako, yung 2005 sobrang na-surprise ako doon kasi pagtingin ko sa dyaryo, ay Miss International Philippines, sobrang saya ko noon kasi parang ang tagal kasi diba na lumalaban tayo sa Miss International tapos lagi lang tayong top 10, top 10, top 10, top 10, top 10. Pero nung dumating si Precious Lara Higaman, sinuwerte tayo. Tapos ayun, alam mo yun, nung bigla siyang naging Miss International. O, diba? Sobrang saya ko kaya nun, yung time na yon. Sabi ko, hala! So, finally, nagkaroon na tayo. Tapos, nagkasunod-sunod na. Naging madali na sa atin dahil si Bea Rose Santiago noong 2013. Pero ito yung panalo, yung kay Bea. Kasi, medyo matagal pa yung 2005 eh. Parang sinundan nung 2013. Pero ito yung madali after 3 years kay Bea, si Kylie Versosa naman. Diba? So yun, bonggang-bongga talaga yon. Tapos ang pinaka-bongga pa dito, parang kakapanalo lang natin ng Miss International, nanalo tayo ng Miss Universe. Kasi 2015 nang nakuha natin yung Miss Universe uli after 42 years. So parang 2005, then 2013, then 2013, 15, panalo tayo. Tapos, the next year, naging Miss International ulit tayo dahil nanalo naman si Kylie Versosa. Parang 15 and 16, panalo. So, yun, parang 13, 15, 16. Ayun yung namamayagpag ang Philippines talaga eh. And then, plus, ayun nga, biglang 2016, then Catriona Gray dapat noong 2016 din yata, 2016 din, para naman sa Miss World. So akala natin mauulit yung nangyari noon ng 2013 na nanalo tayo sa Miss World tapos nanalo tayo sa Miss International. Tapos eto nga, si Kylie Versosa noong 2016, tapos akala natin mananalo tayo ng Miss World kay Catriona Gray noong 2016. Pero nabigo tayo dahil hanggang top 5 lang tayo sa Miss World. And then 2018, ayun, jackpot. Nakuha natin ang Miss International. But at the same time, nag-back-to-back naman tayo ng Miss, kung hindi ako nagkakamali ng 2014, nanalo tayo ng Miss Earth. Then, 2015 naman, nanalo naman tayo ng Miss Earth ulit. So, yan! Ang saya lang ng mga panahon na yon. So, ngayon, medyo nahihirapan tayo. Pero, parang feeling ko, hindi rin naman. Kasi, ayan nga, di ba? Ang dami natin corona. 5 ang hinahabol natin for back-to-back. O, saan ka pa? So, nahihirapan pa ba tayo noon? So, parang feeling ko, hindi. Parang hindi pa rin nawala talaga yung shine like a diamond star ng Philippines sa nilalabanan natin international pageant. Kasi kung iisipin mo, guys, so, noon last year lang, nanalo tayong Miss The Face, tapos nanalo tayong Reina Hispano-Americana, Miss Eco International, Universal Woman, and then naka-jackpot pa tayo sa Miss Grand kasi diba natanggalan ng corona si Rachel at pumalit nga si CJ Opiasa bilang Miss Grand International from first runner-up. Diba? So, yun. Kaya sabi ko, ay okay din. Jackpot pa din ang Pilipinas kasi 5 title holder pa rin ang nag-uwi. Hindi nga lang doon sa mga pageant na gusto natin na katulad ng Universe, Miss Earth, Miss World, Miss International. Ayun, Miss International. So, hindi tayo sinuwerte doon. Oo. Pero, malay nyo, this year, di ba? So, natapos na yung supranational, third runner-up tayo. So, ngayon naman, inaabangan pa natin yung Miss Grand, inaabangan pa natin ang Miss Universe, Miss International, Miss Earth,
Tapos, Miss World, tapos na rin. Tapos na tayo sa Miss World. So, dalawa na yung tapos. So, may 4 pa. Miss International, Miss Earth, Miss Universe, and Miss Grand. Oo. So, sana makuha natin yung kahit man lang 2 doon. Charot. So, yan. Anyway, so good luck pa din Philippines. So, parang feeling ko man yan, natili pa rin ang ganda at ang lakas ng Pilipinas sa international pageant. Kaya, laban yan Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, madaming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.